Bagamat balik normal na, sariwang-sariwa pa ang takot sa mga taga-barangay Bangkal, Makati na nakasaksi sa krimen. At live mula sa Makati City, saksi si Janie Santo. Janie. Vicky, balik na sa normal ang operasyon ng mga nagsarang establishmento rito sa Barangay Bangkal sa Makati matapos silang bulabugin ng habulan at barilan kanina. Gayunman, sariwa pa rin ang matinding takot na nadarama ng ilan sa kanila. Ilang oras matapos ang madugong habulan, marami na muling kumakain sa mga restaurant na ito. Mataon na muli ang kalye. Pero para sa mga batang ito, sariwang-sariwa pa ang nasaksihang krimen. Narinig ko po kasi yung mga putok Rat-rat po. Sana po wala na po yung mga nang hold up po. Natakot po. Ang residenteng si May Uriel, dasal daw ang naging sandata para labanan ng takot na naramdaman habang nagkakaputukan sa labas ng kanilang bahay. Ang ano ko na nandun, nakabak yung mga anak ko sa loob, dadasal na lang kami. Pakiramdam naman ni Minatan, tila hindi na raw ligtas manirahan sa kanilang barangay matapos ang insidente. Ilang years na kami nakatira dito, ngayon lang kami itong year lang talaga na to kami nakaramdam ng ganyang takot na hindi na kami safe lumabas. Vicky, hiling ng mga residente rito, sana raw ay mas paigtingin pa ng mga pulis ang pagpapatrolya sa kanilang lugar. Live mula rito sa Makati City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. At sa ibang balita, puspusa na ang pagsasanay ng Philippine Coast Guard sa gitna ng mga travel advisory ng Amerika at 4 pang bansa laban sa Pilipinas. Bukod sa terror threat, bahagi rin ng training ang pagbibigay ng dagdag seguridad sa mga barge na nagkakarga ng mga produktong petrolyo mula sa Batangas. Saksi si JP Soriano. Sakay ng rubber boat. Sinuyod ng mga armadong taga-Coast Guard Special Operations Group o SOG Harbor Patrol ang Manila Bay at Ilog Pasig. Maya-maya pa, inakyat nila ang BRP Pampanga na kunwari inaatake ng mga pirata. Organisado ang kanilang magalaw. Ang pagsasanay na ito ng Coast Guard ay tugon sa pagpapalabas ng travel advisory laban sa Pilipinas dahil umano sa banta ng terorismo. Nakatutulong din daw ito sa gitna ng request ng Energy Department na bigyan ng dagdag na seguridad ang Manila Bay at Ilog Pasig kung saan dumaraan ang mga barge na nagkakarga ng mga produktong petrolyo mula Batangas. Kasama na yung piracy at kung merong pagsabotahe na act of terrorism, kasama na yun sa babantayan natin. Kanina, nagsagawa naman ng confidence firing ang Special Operations Unit ng Aviation Security Group na siyang nagbabantay sa ating mga paliparan. Tinuturing itong sukatan ng galing dahil ilang pulgada lang ang layo ng dalawang kasamahan ng shooter mula sa mismong target. Tuloy-tuloy naman ang pakikipagpulong ng Office of Transportation Security para lalong mapahigpit ang seguridad sa mga pangunahing transportasyon sa bansa. Pero pagpapanatag pa rin ang hukbong sandatahan, wala raw konkretong ebidensyang nagtuturong target talaga ang Pilipinas ng pag-atake ng mga international terror group. Sa kabila nito, puspusan din naman daw ang intelligence monitoring ng Department of National Defense para masigurong hindi sila malulusutan. Nariyan pa rin daw kasi ang Abu Sayyaf Group at MILF sa Mindanao. We are doing our part to make sure that nothing untoward will happen. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Samantala, doble perwisyo ang idinulot ng paghuhukay sa tumatagas na pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. Bukod sa pahirapang pagsusupply ng langis sa Metro Manila, nagdulot din ito ng bitak sa Magallanes Flyover. Narito po ang report. Sa isang barge na ikinakarga ng Shell ang may 4 na milyon hanggang 5 milyong litro ng langis ito mula Batangas na dapat sana'y dumadaan na lang sa nasirang tubo ng First Philippine Industrial Corporation sa Makati. Mula sa barge, ililipat ang langis sa mas maliit na barko para ibiyahe sa Pandacan Depot sa Maynila. Yan ay para maibsan ang limitado na umunong supply ng langis sa ilang gas station ng Shell. Ang ibang produktong petrolyo, ibinabiyahe ng mga oil tanker. It is not a sustainable thing. You have trucks traveling all the way to the south, passing the South Expressway. You have trucks going all the way to the north, passing the North Expressway. You're exposing yourself to more lorries and safety issues. Pero di lang supply ng langis ang apektado ng patuloy na shutdown ng tumatagas na pipeline. Kinumpirma ng DPWH na dahil sa paghuhukay sa tubo,
Nagkaroon ng bitak ang pundasyon ng Magallanes Flyover sa EDSA. Ang bitak na ito may habang 5 millimeters at lalim na 2 inches. Kaya ayon sa FPIC, tigil pa rin muna ang paghuhukay. Maliban sa mga nakalitaw ng concrete casing sa Bonifacio Street, corner Osmeña Highway. Hanggang ngayon ay bawal pa rin daanan ng mga truck, bus at iba pang heavy vehicles ang flyover. Pero sa pagpapatupad ng rerouting, reklamo ang bungad ng ilang motorista. Anila, kulang daw kasi ang mga signage na ikinabit para sa rerouting. Kanina pa kami umalis, ma'am. Traffic. Dito na lang, ma'am. Skyway na lang. Para safety kami. Kaya naman naipon ng maraming sasakyan kanina mula Quirino Avenue papuntang Buendia Flyover at papasok ng South Superhighway. Para sa saksi, Marisol Abduraman, nag-uulat. At sama-sama nating saksihan. Pangulong Aquino maaari raw mabawasan ng suporta gaya ng naranasan ni US President Barack Obama sa US midterm elections ayon sa Grupong Bayan. Pinagtagpi-tagping litrato ni dating Pangulong Cory dineklarang pinakamalaking photo mosaic sa buong mundo. At Brad Pitt, Ben Stiller at Tina Fey magkasamang dumalo sa New York premiere ng kanilang animated comedy film. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi.